Nag-apply na ba ng political asylum sa France sina Lauren Legarda at Leandro Libeste? Yan ang yan ang tanong ni Assistant Ombudsman Miko Clavano Sa kanyang press briefing kahapon, nakakaduda na daw, highly suspicious na itong ginagawa ng mag-ina kasi ang tagal na nila sa ibang bansa. Ay syempre pareho silang public officials, hindi naman sila pwedeng magtagal sa ibang bansa. Congressman itong si Leandro Libeste, syempre marami siyang trabaho. Si Lauren Legarda may ongoing impeachment trial. At saka ang paalam naman ni Lauren Legarda nung una, August 3 to 5. Medical leave niya yon. Nag-extend na naman siya August 12 to 14. Tapos ngayon August 14 na naman to 19. Medyo nagdududa na ang opisina ng ombudsman. Kasi syempre may mga kasong kinakaharap itong mag-ina. At hindi naman simpleng kaso yan, plunder. Plunder ang kasong kinakaharap nila. Kaya sabi ng Assistant Ombudsman sa press briefing kahapon, hindi na normal itong nangyayari. Kasi matagal na sila sa ibang bansa, saka hindi sila nagde-declare talaga kung kailan babalik. Kaya ayon sa Assistant Ombudsman, hindi nila alam kung nandun ba ito sa France, nag-a-apply na ng political asylum. Wala daw silang makumpirma na kung ano nga ba talaga ang ginagawa nitong mag-ina. Ay syempre ang paalam ni Lauren, medical leave. Walang detalye naman kung ano. At saka yung medical leave niya nung una, August 3 to 5 lang. Nag-extend ng August 12 to 14. Tapos nag-extend na naman ngayon ng August 14 to 19. So, hindi natin alam kung mag-i-extend na naman yan. Kaya sabi ng Assistant Ombudsman, naghahanda na sila. Naghahanda na sila ng next move. Kasi nga hindi na maganda itong nangyayari. Kaya ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, posible na silang gumawa ng hakbang. Kasi hindi naman normal yung pag-alis ng bansa ng mag-ina. Umalis sila sa panahon na mayroong nakasampa na sa kanilang criminal complaint. Hindi pa lang po investigasyon ito. Tapos na ang investigasyon sa kanila. Nasa ombudsman na. Kumbaga, wala pa naman sa korte ang kaso nila, pero nasa ombudsman na. At mayroon na sa kanilang nakasampang criminal complaint, plunder. Hindi normal yung pag-alis nila. Umalis sila doon sa sitwasyon na nag-announce na ang ombudsman na nagsasagawa na ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation, papadalhan na sila ng subpina, silang mag-ina, para mag-submit ng kanilang counter affidavit. Kaya lang, nung nag-anunsyo ang ombudsman, biglang umalis yung mag-ina, August 2. Kaya nung una, sabi ng ombudsman, hindi pa sila masyadong nagre-react. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, sa tingin niya babalik. Kasi parang tingin ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi naman makakatiis sila Lauren na hindi bumalik, lalo na si Lauren Legarda. Siyempre masisira siya kapag hindi bumalik. Sabi ni Ombudsman Boying, naniniwala siyang babalik. Pero ngayon, mukhang iba na ang nakikita ng ombudsman. Sabi ni Asik Miko Clavano, ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakakaduda na, highly suspicious na. Kaya nag-iisip na sila ng ibang moves. Ito kasing pag-alis nila Lauren, tungkol nung inanunsyo na yan na isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Senator Lauren Legarda is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reasons, which we have begun to find quite suspicious already. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly
extended her travel leave or her medical leave. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are the things that we have to know. Kunti lang na paglilinaw, mga kabunyugmang kababayan, ang investigation kasi dalawang klase. Kapag sinabing case build-up na investigation, ibig sabihin, nag-iimbestiga pa lang tungkol sa kaso. Kumbaga, wala pang masyadong mga testigo, wala pang masyadong ebidensya. Pagka ganyan, hindi ka pa maituturing na respondent at hindi ka pa kinakailangang sumagot ng counter affidavit mo. Kasi ano pa lang yan investigasyon tungkol sa kaso. Ano pa lang, nagtitipon pa lang talaga ng mga ebidensya at testigo. Ngayon, ang pangalawang level ng investigation, pag mayroon ng mga testigo at ebidensya at may nakita talagang matibay na basihan para sampahan ka ng criminal complaint, isa sa ilalim ka na sa sunod na stage. Yan na yung tinatawag na preliminary investigation. Ang preliminary investigation, termino yan na legal, ginagamit yan ng ginagamit yan ng ombudsman, ginagamit yan ng DOJ. Kapag mayroon ng mga ebidensya at testigo sa iyo at gusto papadalhan ka na ngayon ng tinatawag na subpoena. Ipapadala sa iyo yung criminal complaint sa iyo, bibigyan ka ng pagkakataon mag-submit ka rin ng counter affidavit mo at saka yung mga ebidensya mo rin at saka mga affidavit din ng mga testigo mo. Ang tawag na doon preliminary investigation. Nasa ganong stage na sila Loren at saka si Leandro. Kaya hindi ito simpleng investigasyon na yung nagtitipon pa lang ng ebidensya. Hindi, mayroon na. Ready na yung mga ebidensya at testigo. Ang kailangan na nila ngayon, sagutin yon. Side nila ang hinihingi kasi due process yan. Ngayon, pag nag-submit sila Loren yan sa preliminary investigation, i-evaluate yan ng ombudsman, titingnan kung alin ba ang matimbang, yung mga testigo at ebidensya sa criminal complaint o yung counter affidavit na nasagot nila. Kapag nakita ng ombudsman na may matibay na basihan, probable cause at na reasonable certainty of conviction, ipa-file yung kaso sa ombudsman. So ngayon, nandun sa ganong stage, preliminary investigation. Dapat, sasagot na yan sila Loren at saka sila Leandro. Dapat sasagot na sila ng kanilang counter affidavit. Kaya lang umalis nga ng bansa Umalis. Pero ang iniisip sana ng ombudsman nun, babalik din yan. Pagbalik, papasagutin. Wala hindi pa bumabalik. So nag-iisip na ang ombudsman ng next move. Ano ang naiisip ng ombudsman na next move? Ayon kay Asik Miko Clabano, posible na nilang kasi hindi naman pwede na dyan ang precautionary hold departure order. Ang precautionary hold departure order kasi kapag hindi pa nakakaalis ng bansa. Kaya nga i-hold mo I-hold mo yung departure, hindi makaalis ng bansa. Ang problema, wala na, nakalabas na ng bansa. Ito kasing sila Loren, medyo nakatunog din itong sila Loren at Leandro, nung nag-press briefing si Ombudsman Boyeng Rimulya na isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation, kasabay kasi ng preliminary investigation, usually lalo na't plunder yan, humihiling na rin kaagad ng precautionary hold departure order, PHDO. At ginagrant naman yan ng korte ng Sandigan Bayan. Kaya lang, pagka press briefing kasi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, umalis na sila Loren at saka si Leandro. Umalis sila. Kaya hindi na nakapagpalabas ng precautionary hold departure order. Kumbaga, siguro na-advisean sila, umalis na kayo. Kung hindi, maglalabas na yan ng precautionary hold departure order. Ay di ba ganyan ang nangyari kay Martin Romualdez? Mayroon ng precautionary hold departure order kaya hindi na nakaalis ng bansa. Si Loren, pwede na yan maghumingi ng precautionary hold departure order sana noon. Kasi nasa preliminary investigation na, respondent na sila sa criminal complaint. Kaya lang, naunahan nga nila Loren, nakaalis ng bansa. Pero ang sabi naman niyang ombudsman, hindi, babalik yan. Pagbalik yan, iimbestigahan na sila sa preliminary investigation. Pero ngayong nandun na sila sa ibang bansa,
Ang move na naiisip ng ombudsman, ipapakan sila, di umano ang kanilang passport. Yun, mabigat yun.